Hindi tinanggi ng Department of Agriculture na naapektuhan ang produksyon o ani ng mga lokal na magsasaka dahil sa mga palpak na flood control projects. Si Sheena Torno magbabalita. Umaabot sa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ng mga produktong agrikultural ang nawawala sa bansa. Ayon yan sa Department of Agriculture, punso daw ito ng mga malawakang pagbaha dahil sa bagyo. Hindi anya ito mangyayari kung may mga maayos lang na mga flood control project. May epekto talaga pagpalpak ang mga flood control projects. Naturally yan. Talagang maapektuhan ang sektor. Hindi lang palayan, maisan. Of course, may reported kami na namamatay ng mga livestock. Meron kaming reported na sisira ng mga irrigation facilities o mga agricultural infrastructure. Sektor ng palayan ang may pinakamalaking danyos o pinsala kapag nagkakaroon ng matinding pagbaha. Ipaniliwanag pa ni De Mesa na namamatay ang mga pananim o palay kapag matagal itong nalulubog sa tubig baha. So kung maganda or effective yung ating control sa pagbaha, kunwari bumaha, tas mabilis din ang pagkawala nun, di ba? Mas less yung damage sa sektor ng agrikultura. Git pa nito, kung ang binibigay na pondo para sa flood control projects ay inilaan sa irigasyon at drainage ay mas maraming ektarya ang mapapatubigan. Lalo paan niya na nasa 1 milyong ektarya pa ang pwede pang patubigan sa bansa. At yung rate ng pondo nilalagay sa NIA, sa amin sa BSWM, kukunti lang every year para mabilis yung magkaroon tayo ng maramihang irrigation. Sana, kung talagang priority ang agri, yun, panawagan din namin ito na bigyan. Mainit ngayon ang usapin sa flood control project sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Kaya sumano'y mga anomalyang proyekto na hanggang ngayon ay hindi napakikinabangan tuwing panahon ng kalamidad kahit kompleto na ang pondo nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SM9 News.